Hello, kamusta? At welcome ulit sa channel. Lahat tayo dumaan sa punto na kahit anong gawin mo, parang kulang pa rin. Kahit anong effort sa trabaho, kahit gaano ka pa kasincere sa relasyon, kahit ilang beses mong ayusin ang sarili mo, minsan parang may butas pa rin sa loob. Siguro naranasan mo na rin yung mga gabing bigla kang nagigising sa hating gabi. Tahimik ang buong bahay, pero sa loob ng utak mo, parang may sariling gulo. Iniisip mo, paano na yung bills? Kumusta na kaya siya? Saan ba patungo to? At kahit ipikit mo ulit ang mga mata mo, hindi bumabalik ang tulog. Ang bumabalik lang ay mga tanong na hindi mo rin masagot. At kung galing ka sa isang masakit na karanasan tulad ng pagtatraidor o panloloko, mas lalo pang mabigat. Hindi lang tulog ang nawawala, pati gana sa buhay, tiwala sa sarili. At minsan, yung pakiramdam na sapat ka. Alam mo, may isang matalinong hari noong sinaunang panahon na nagsabi, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Kung isipin mo, simple lang. Hindi natin hawak kung anong gagawin ng ibang tao, kung mamahalin ba nila tayo ng tapat, o kung sisirain nila ang tiwala natin. Pero hawak natin kung paano tayo magre-react, kung paano tayo babangon, at kung paano natin huhubugin ang sarili pagkatapos ng bagyo. Kaya bago pa tayo pumasok sa kung paano ka gagaling, hayaan mong itanong ko muna. Gaano na karaming enerhiya ang naubos mo sa kakaisip kung bakit nangyari ang lahat? Gaano karaming gabi na ang nasayang sa paghabol ng closure na baka hindi mo na rin makuha? Narito ang katotohanan na mahirap tanggapin pero magpapagaan kapag inamin mo na. Healing doesn't come from revenge or from chasing answers that may never come. Healing starts the moment you decide na hindi mo na ipapahawak sa iba ang halaga mo. Kasi kapag iniwan ka o niloko ka, hindi ibig sabihin na ikaw ang problema. Hindi rin ibig sabihin na mas mababa ang worth mo kaysa sa taong pumili ng iba. Ang totoo, minsan, sadyang may mga tao lang na hindi kayang i-handle ang kabutihan mo. Kaya hinahanap nila ang mas madali, mas mababaw, o mas convenient para sa kanila. Ang challenge ngayon ay hindi kung paano ka makakabawi, kundi kung paano ka muling makakahanap ng katahimikan sa loob. Hindi mo kailangang magmadali. Healing is not a race, it's a return. Isang pagbabalik sa sarili mong lakas na matagal nang nasa iyo, kahit natabunan ng sakit. At kung ngayon ay nararamdaman mo pa rin ang bigat, gusto kong malaman mo, hindi ka nag-iisa. Hindi mo kailangang dalhin mag-isa ang lahat ng tanong, lahat ng galit, lahat ng hiya. Kasi gaya ng ulan sa bubong sa kalagitnaan ng gabi, akala mo walang katapusan, pero darating din ang umaga. By the end of this video, may makukuha kang kalmadong lakas kahit nasa gitna ka pa ng gulo. Hindi ito magic na mawawala bigla ang sakit. Pero matututunan mong hawakan ang isip mo sa paraang hindi mo hahayaang sirain ng nakaraan ang kinabukasan mo. Kaya huminga ka muna ng malalim. Hindi mo kailangang sagutin lahat ng tanong ngayon. Ang kailangan mo lang ay magsimulang makinig, dahan-dahan at ibalik ang tiwala mo sa sarili mo. Dahil healing is not about them. It's about you. Alam mo yung pakiramdam na kahit anong gawin mo, parang kulang pa rin? Hindi lang sa relasyon, kundi pati sa trabaho, pamilya, at mismong araw-araw na buhay. Parang gising ka na nga buong araw, pagod na pagod, pero bago pa man matapos, may isa na namang bagong responsibilidad na kailangan mong harapin. Isang empleyado ang kilala ko, tawagin na lang natin siyang Ramon. Si Ramon, kada umaga, halos kargado na agad ng bigat bago pa makasakay ng jeep. Sa opisina, puro deadline. Pag-uwi, may inaantay na bills. At sa pagitan ng lahat ng iyon, may partner siyang hindi rin pala tapat. Isipin mo, stress sa trabaho, stress sa pera, tapos stress pa sa puso. Hindi na nga siya makatulog ng maayos. Halos wala na ring gana kumain. Kung iisipin mo, baka ganito rin ang pinagdadaanan mo ngayon. Hindi man eksaktong kapareho, pero alam mo yung parang pinagsabay ang lahat ng problema sa isang katawan na ikaw lang ang may dala? At minsan, ang pinakamalupit, kahit gaano ka ka-busy sa trabaho, kahit gaano ka ka-exhausted sa araw, pagdating ng gabi, babalik ka pa rin sa parehong tanong. Bakit niya ako niloko? Pero narito ang mahalagang paalala. Hindi lahat ng bigat na dala mo, kailangan mong pasanin. Sabi nga ng isang pantas, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Kung babalikan mo, totoo naman hindi natin hawak kung biglang magbago ang ugali ng boss, kung magkulang ang sweldo, o kung may taong tataksil sa atin. Pero hawak natin kung paano natin papasanin ang lahat ng iyon.
kung pababagsakin ba tayo o gagamitin natin bilang lakas para tumibay. Kaya isipin mo ng ganito, stress ay parang ulan. Wala kang kontrol kung uulan o hihinto. Pero ikaw ang pipili kung magdadala ka ng payong o tatayo ka lang doon at hayaang lamigin ang buong katawan mo. Ganito rin ang proseso ng healing pagkatapos masaktan. Kapag pinasan mo lahat ng stress, lahat ng tanong, lahat ng hinanakit, mabibigatan ka hanggang sa hindi ka na makagalaw. Pero kapag tinanggap mo na may mga bagay talagang wala sa kamay mo, biglang gagaan. Naalala mo ba nung bata ka, kapag may assignment ka na hindi mo maintindihan, minsan ginagawa mo na lang ay umiiyak? Pero pag kinausap mo ang guro mo o ang magulang mo, bigla na lang nagiging mas madali. Hindi dahil nagbago ang assignment, kundi dahil nagbago ang paraan ng pagtingin mo dito. Ganito rin ngayon. Ang katotohanan, hindi mo kontrolado ang ginawa sa iyo ng taong nanloko. Pero kontrolado mo kung paano ka babangon mula rito. Pwede kang magpaka-bitter, ubusin ang gabi sa kakaisip, o sirain ang sarili mo sa stress. Pero pwede mo ring piliin na sabihin, tama na. Hindi ko kasalanan ang ginawa niya. At hindi ko hahayaang sirain nito ang kinabukasan ko. At dito papasok ang totoong lakas. Hindi lakas na nanggagaling sa panlabas na tagumpay. Hindi rin lakas na nakikita ng lahat, kundi yung tahimik na lakas. Ang kakayahang tumingin sa salamin, kahit may sugat pa at sabihing, hindi pa tapos ang laban ko at hindi ako susuko. Nakakatawa nga kung minsan. Stress tayo sa dami ng bills, trabaho at problema. Tapos dadagdagan pa ng heartbreak. Pero alam mo, minsan ang kalaban hindi talaga ang sitwasyon kundi ang utak natin. Sabi nga ng ilan, alam mo yung deadline na parang multo? Lagi kang sinusundan. At totoo, ang problema hindi naman nawawala agad. Pero pinalalaki ng isip natin hanggang matakot tayo ng sobra. Kaya ngayong andito ka, pagod, sugatan, pero nakikinig pa rin. Gusto kong iwan sa'yo ang munting hamon. Simula ngayon, kapag sumasagi sa isip mo lahat ng stress at sakit, huwag mong tanungin, bakit nangyari ito? Baguhin mo. Sabihin mo, paano ko haharapin ito nang hindi nawawala ang sarili kong kapayapaan? Kasi doon magsisimula ang tunay na healing. Hindi sa paghahanap ng sagot mula sa ibang tao, kundi sa pagbabalik ng kapangyarihan mo sa sarili mong kamay. Minsan pagkatapos ng stress may isa pang sumisilip na mas matindi, galit. Galit sa taong nanakit. Galit sa sarili dahil nagtiwala. Galit sa sitwasyon na parang wala kang laban. At kung hindi mo ma-handle, ang galit na yan ay nagiging lason. Hindi lang sa isip, kundi pati sa puso. Naalala mo ba yung time na nakakita ka ng magkasintahan sa mall, holding hands, nagtatawanan, parang walang problema? Kung fresh pa ang sugat mo, automatic ang isip mo. Bakit sila masaya tapos ako iniwan? Bakit siya may kapalit agad tapos ako nag-iisa? At doon papasok ang inggit. May kakilala akong babae, si Liza. Niloko siya ng partner niya at iniwan para sa mas bata. Sa tuwing makikita niya sa social media yung bagong couple, nag-aalab ang dibdib niya sa galit. Ano bang meron siya na wala ako? At kahit anong gawin niya, parang ikinukumpara niya ang sarili niya sa bawat litrato ng kaligayahan ng iba. Hanggang sa dumating ang punto na kahit trabaho niya, apektado na. Hindi na siya makafocus, lagi siyang mainit ang ulo. Siguro nakaka-relate ka rin dito. Kasi ganito tayo bilang tao, kapag nasaktan, instinct natin maghanap ng dahilan. At madalas, yung dahilan na yon ay nauuwi sa comparison. Mas maganda ba siya? Mas gwapo ba siya? Mas mayaman ba siya? Pero dito tayo nauuntog sa malaking katotohanan. Walang panalo ang comparison. Sabi ng isang matalinong guro, we suffer more often in imagination than in reality. Kung titignan mo, madalas hindi naman mismo yung nangyari ang nagpapahirap sa atin, kundi yung ini-imagine nating kwento sa ulo natin. Halimbawa, iniwan ka. Totoo, masakit. Pero pagkatapos noon, utak mo na ang gumagawa ng dagdag na eksena. Siguro mas masaya na sila ngayon. Siguro mas in love na siya sa bago. Siguro ako na ang talo. Wala kang ebidensya, pero ikaw na mismo ang nagsusulat ng kwento na mas lalo kang pinapahirapan. Kung tutuusin, ang galit at inggit ay parang apoy. Kung pakakawalan mo lang, susunugin nito ang buong bahay mo. Pero kung marunong kang gumamit ng apoy, pwede itong maging ilaw, maging init, maging lakas na magpapainit ng landas mo pabalik sa sarili. Isipin mo yung kapitbahay na may bagong kotse. Kapag hinayaan mong kainin ka ng inggit, maiinis ka sa tuwing maririnig mo ang makina niya, kahit wala naman siyang ginagawa sa'yo. Pero kapag tinanggap mo na kanya yon at may sarili kang landas, bigla na lang mawawala ang bigat. Ganito rin sa puso. Kung pipiliin mong mag-compare, lagi kang talo.
Pero kung pipiliin mong i-honor ang sarili mong journey, panalo ka kahit mag-isa. Alam mo, minsan nakakatuwa rin magbiro sa sarili. Gulong lang ng kotse ng kapitbahay, gulong ka na rin ng buhay. Pero kung iisipin mo, totoo. Minsan napapalaki natin ang maliit na bagay hanggang kainin ang buong araw. Kaya kung galit ka ngayon, sa kanya, sa sarili, o sa sitwasyon, subukan mong huminto sandali at tanungin, talaga bang siya pa rin ang may hawak ng kapayapaan ko? O pwede ko nang bawiin? Kasi habang hinahayaan mong manatili ang galit at inggit, siya pa rin ang may kontrol sa emosyon mo. Pero oras na sabihin mo, hindi na. Sapat na. Ako na ang pipili kung paano ako gagalaw. Doon magsisimula ang tunay na kalayaan. Hindi ko sinasabi na madali ito. Minsan bawat picture na makikita mo online, parang kutsilyo na tatarak ulit sa sugat. Pero tandaan mo, ang sugat, kahit paulit-ulit mo pang galawin, hindi bibilis ang paghilom. Mas lalo lang siyang magdudugo. Kaya't ang pinakamagandang gawin minsan ay ang bitawan. Hindi dahil hindi mahalaga, kundi dahil mahalaga ka rin. At sa pagbitaw, nagiging malinaw ang katotohanan. Healing is not about proving them wrong. It's about proving to yourself na kaya mong mabuhay ng payapa kahit wala na sila. At dahan-dahan, mararamdaman mo rin. Ang galit, nagiging awa. Ang inggit, nagiging pag-unawa. At ang dating sugat, nagiging aral. Kapag medyo humupa na ang galit, minsan may bagong bisita ang puso, takot. Hindi na lang galit sa nakaraan, kundi kaba tungkol sa kinabukasan. Paano kung hindi na ako magmahal ulit? Paano kung wala nang tatanggap sa akin? Paano kung maulit na naman? Kung iniwan ka o niloko, natural lang maramdaman ang takot. Kasi biglang gumuho ang mundo mo. Parang bahay na may pundasyong inalagaan mo ng taon-taon. Tapos isang araw, bumigay dahil may bitak na hindi mo nakita. At ngayon naglalakad ka sa paligid ng guho, iniisip, kaya ko pa bang magtayo ulit? Naalala ko si Mark, isang estudyante na kakilala ko. 2 beses siyang bumagsak sa parehong subject. Sabi niya, "Sir, baka hindi na talaga para sa akin ang kursong ito. Baka wala na akong future. Kung titignan mo, iisang subject lang naman." Pero sa isip niya, parang buo ng mundo ang bumagsak. Ganito rin kapag nasaktan ka sa relasyon. Isang tao lang naman ang bumitaw, pero pakiramdam mo, lahat na ng susunod na darating ay ganun din. At dito pumapasok ang pinakamalaking kalaban ng healing, overthinking the future. Sabi nga ng isang matalinong emperador, "Never let the future disturb you. You will meet it if you have to, with the same weapons of reason which today arm you against the present." Kung isalin natin, huwag mong hayaan na takutin ka ng hinaharap. Kapag dumating ang oras na iyon, dala mo pa rin ang utak at lakas na ginagamit mo ngayon para harapin ang kasalukuyan. Kung tutuusin, ang takot sa future ay parang pelikula na iniisip mong horror. Wala ka pa sa sinehan, nanginginig ka na. Pero minsan, pag napanood mo na, hindi pala kasing lala ng inisip mo. Kasi nga, madalas, hindi mismo ang bukas ang problema, kundi ang mga eksena sa utak natin na hindi pa naman nangyayari. Kung ikaw ay sugatan ngayon, baka iniisip mo, paano kung wala nang magmahal sa akin ng totoo? Pero kung babalikan mo, ilang beses ka na ring minahal ng iba sa buhay mo, pamilya, kaibigan, minsan pati estranghero na nagbigay ng kabutihan. Ibig sabihin, posible pa rin. Ang tanong, kaya mo bang ibalik muna sa sarili mo ang pagmamahal bago mo hilingin sa iba? May humor din dito, kasi minsan, napaka-exaggerated ng takot natin. Para bang traffic sa EDSA. Minsan kahit wala ka pa sa kalsada, iniisip mo na, ay, siguradong late na ako, siguradong disaster na to. Pero pag dumating ka, oo traffic nga, pero umuusad pa rin. Hindi ka naman naiwan doon habang buhay. Ganyan din sa takot sa future. Oo, may delay, may bagal, may sagabal. Pero hindi ibig sabihin na tapos na lahat. Kung iisipin, bawat takot natin ay may dalawang mukha. Una, pwede itong maging gapos. Ikukulong ka sa ideya na hindi ko na kaya. O pangalawa, pwede itong maging paalala na kaya mong maghanda, matuto, at maging mas matatag. Nasa'yo kung alin ang pipiliin mo. Kaya't kung natatakot ka ngayon, gusto kong sabihin ito ng malinaw. Hindi pa tapos ang kwento mo. Isang tao lang ang bumitaw. Pero hindi ibig sabihin na tapos na rin ang lahat ng posibilidad sa buhay mo. Kung ang bukas ay parang dilim, hawakan mo muna ang ilaw na nasa kamay mo ngayon. Ang lakas mong huminga, ang kakayahan mong mag-isip, at ang karapatang piliin kung paano ka babangon. At kung sakali mang bumagsak ka ulit, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Lahat ng tao, kahit gaano kagaling, dumadaan sa takot at pagkatalo. Pero ang nakakaiba lang ay ito. May mga taong hinayaan ng takot na ikulong sila. At may mga taong ginamit ang takot bilang sandata para mas maging matibay.
Kaya't huwag mong hayaang i-dictate ng takot ang kinabukasan mo. Kung kailangan mong dahan-dahan, gawin mo. Kung kailangan mong umiyak muna, sige lang. Pero sa dulo, lagi mong tandaan, hindi ang takot ang magde-define ng kwento mo, kundi ang tapang mong humarap dito. Kung titingnan mo, halos lahat ng struggles na dinaanan natin, stress, galit, takot, umiikot lang talaga sa isang bagay, control. Kung ano ang kaya mong hawakan at kung ano ang hindi. Minsan kasi para tayong nakikipag-agawan sa alon. Habang mas pinipilit mong pigilan, mas kanitong ibinabagsak. Pero kapag natuto kang lumutang, bitawan yung kontrol sa hindi mo kaya, biglang gumagaan ang laban. Isipin mo ang bato sa dalampasigan. Araw-araw tinatamaan ng malalakas na alon, pero hindi siya gumagalaw. Bakit? Dahil hindi siya nakikipag-away sa dagat. Tumitibay siya dahil nananatili siyang matatag sa kinalalagyan niya. Ganito rin ang pwede mong gawin. Hindi mo mapipigilan kung may taong niloko ka, pero pwede mong piliin na huwag mong hayaang sirain ng sakit na iyon ang pundasyon ng pagkatao mo. Sabi ng isang guro noon, "No man is free who is not master of himself." At kung iisipin mo, totoo. Kasi kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano pa karami ang achievement mo, kung galit, inggit, at takot pa rin ang may hawak sa'yo, hindi ka pa rin malaya. Ang tunay na kalayaan ay yung kaya mong piliin ang response mo kahit hindi mo kontrolado ang sitwasyon. Minsan iniisip natin, kapag nakuha ko na to, kapag bumalik siya sa akin, kapag nag-sorry na siya, saka na ako gagaling. Pero kung ganun ang iniintay mo, hindi healing ang tawag doon. Dependency. Ibig sabihin, hinahayaan mo pa rin na ang kapayapaan mo ay nakasalalay sa kilos ng ibang tao. At doon tayo nadadapa. Kasi paano kung hindi na siya bumalik? Paano kung walang sorry na dumating? Ibig sabihin ba, hindi ka nagagaling? Kung titignan mo, healing is not about them, it's about you. Ikaw ang may hawak ng sarili mong isip. Ikaw ang pipili kung iiyak ka buong gabi o iiyak ka ngayong gabi at bukas, sisimulan mong magtanim ulit ng pag-asa. Ikaw ang pipili kung hahayaang kainin ka ng inggit o sasabihin mong, sige, masaya sila, pero gagawin kong masaya rin ang sarili kong landas. Gusto kong isipin mo ito. Ang isip natin ay parang apoy. Kapag pinakain mo ng galit, inggit, at takot, mas lalo lang itong lalakas at susunugin ka mula sa loob. Pero kapag pinakain mo ng disiplina, pag-unawa, at pagbitaw, magiging liwanag siya na gagabay sa'yo palabas ng dilim. Minsan, iniisip natin na ang tunay na lakas ay nasa paghihiganti. Ipapakita ko sa kanya kung anong nawala niya. Pero kung iisipin mo ng malalim, hindi ba't mas malakas ang taong hindi na kailangang patunayan kahit kanino? Yung kayang ngumiti ng tahimik dahil alam niyang kahit walang closure, buo pa rin siya. Healing then becomes less about winning and more about mastering yourself. Mas matibay ang taong kayang tumawa sa sarili niyang hirap kaysa sa taong laging naghahanap ng validation. Mas malaya ang taong kayang huminga ng malalim at sabihing, sige lang, hindi ko kontrolado lahat, pero kontrolado ko ang sarili kong hakbang. Parang ulan lang, kung gusto mong tumigil agad, mabibigo ka. Pero kung tatanggapin mong uulan talaga, biglang gagaan, dahil natutunan mong magpayong. At ganun din ang buhay, hindi mo mapipigilan ang sakit. Pero kaya mong ihanda ang sarili mo para hindi ka lamunin nito. Kaya kung ngayon nagtataka ka pa rin, kailan ako gagaling? Ang sagot ay simple pero mahirap tanggapin. Kapag tumigil ka ng kontrolin ang mga bagay na wala sa kamay mo, at nagsimulang hawakan ang mga bagay na nasa iyo. At ano ang nasa kamay mo? Ang isip mo, ang aksyon mo, ang reaksyon mo. Kung tutuusin, ito ang isa sa pinakamalalim na aral ng buhay. Hindi mo hawak ang mundo, pero hawak mo ang sarili mong puso. E nandun, sa loob mo mismo, magsisimula ang totoong kalayaan. Narinig mo na siguro ito dati. Walang forever. Minsan ginagamit lang natin yan sa biro, sa mga hugot, sa mga meme. Pero kung titignan mo ng mas malalim, isa ito sa pinakamahirap lunukin, pero pinakatotoong aral ng buhay. Lahat ng bagay nagtatapos. Wala tayong relasyon na hawak habang buhay. Wala tayong kayamanan, ganda, o lakas na hindi kukupas. Wala ring tao na mananatili sa tabi natin magpakailanman. Masakit pakinggan, pero ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit tayo natututo. Dahil sa pagkawala. Kapag may nawala, saka lang natin naiintindihan ang halaga. Kapag may natapos, saka natin naiintindihan ang kahulugan. At ito ang ironya ng buhay. Kung walang katapusan, hindi natin mararamdaman ang tunay na appreciation. Isipin mo ang araw. Kung walang gabi, maiintindihan mo ba talaga ang ganda ng liwanag? Isipin mo ang musika. Kung walang katahimikan sa pagitan ng mga nota, maririnig mo ba ang himig?
Ganito rin sa relasyon, sa tao, sa lahat. Yung ending mismo ang nagbibigay ng meaning sa simula. Pero bakit ang hirap tanggapin? Kasi gusto natin ng control. Gusto natin hawakan ng isang tao na parang pagmamay-ari natin. Gusto natin siguraduhin na walang magbabago. Pero ang hindi natin napapansin, habang mas pinipilit nating ikulong, mas lalo silang lumalayo. Parang buhangin sa kamay. Mas pinipisil mo, mas dumudulas. At dito pumapasok ang isang brutal pero napakagandang katotohanan. Hindi mo kailanman pagmamay-ari ang tao. Ang meron ka lang ay yung sandaling pinili nilang makasama ka. At yun ang dapat mong ipagpasalamat, kahit tapos na, kahit wala na. May isang pilosopong nagsabi noon, "You are not disturbed by things, but by the view you take of them." Hindi ang pagkawala ang sumisira sa atin, kundi yung paniniwalang hindi dapat itong mawala. Hindi ang paghihiwalay ang nagpapabagsak, kundi yung ilusyon na dapat forever tayong magkasama. Pero isipin mo, paano kung yakapin mo na lang ang katotohanan na lahat ng bagay lilipas? Bigla kang gagaan. Bigla mong marirealize. Hindi mo kailangan hawakan ng mahigpit ang kahit sino. Ang kailangan mo lang ay alagaan ang sarili mo habang nandyan sila at matutong maglakad ulit kapag wala na. Kung tutuusin, hindi naman talaga kawalan ng dulo. Isa lang siyang paalala. Paalala na magpakatotoo ka habang may pagkakataon. Paalala na magmahal ng buo. Pero huwag gawing alipin ang sarili sa taong minahal mo. Paalala na ang oras mo ay mahalaga. Kaya gamitin mo ito para maging matatag, hindi para masira. At ito ang pinakamahirap tanggapin, pero pinakamakapagpapalaya. Ikaw mismo, matatapos din. Darating ang araw na wala ka na ring hininga. At kung ganoon, bakit mo pa aksayahin ang natitirang oras mo sa mga bagay na hindi mo kontrolado? Bakit mo hahayaang ubusin ng galit at hinanakit ang huling pagkakataon mong mabuhay nang may kapayapaan? Kapag tinanggap mong lahat nagtatapos, biglang nagiging mas malinaw ang ngayon. Biglang magiging mas mahalaga ang simpleng umaga. Ang isang tasa ng kape, ang tahimik na hapon. Biglang magiging mas makulay ang mga taong nandyan pa. Hindi dahil forever sila, kundi dahil pansamantala lang sila. At kapag dumating yung takot, yung pangungulila, yung kirot, maalala mo ito. Ang dulo ay hindi parusa, kundi paalala. Paalala na hindi mo hawak ang lahat, pero hawak mo kung paano ka mabubuhay hanggang sa huli. Kaya kung ngayon nagdurugo ka pa, kung ngayon nagtatanong ka pa ng bakit, baka ito ang sagot. Hindi para parusahan ka, kundi para palayain ka. Palayain ka mula sa ilusyon na kailangan mong hawakan ang lahat. Palayain ka mula sa akala mong hindi ka mabubuo kung wala sila. Palayain ka mula sa maling paniniwala na ang halaga mo ay nakatali sa isang tao. At sa huli, matutuklasan mo ang pinakapayapang katotohanan. Lahat ng bagay nagtatapos, pero hindi ibig sabihin tapos ka na rin. Sa bawat ending, may panibagong simula. At sa bawat pagkawala, may pagkakataong mas makilala mo ang sarili mo. So paano natin dadalhin itong mga malalalim na aral sa pang-araw-araw na buhay? Kasi kung puro salita lang, parang hangin lang yan. Malamig saglit, pero lilipas din. Ang tunay na pagbabago ay nasa araw-araw mong kilos. Una, simulan sa simpleng tanong bawat umaga. Pagkagising mo, bago ka pa mag-scroll sa phone mo, itanong mo sa sarili mo. Ano ang kaya kong kontrolin ngayon at ano ang hindi? Simple lang, pero makapangyarihan. Kaya mong kontrolin kung babangon ka na o magtatamad ka sa kama. Kaya mong kontrolin kung magiging maayos ang tono mo sa kausap mo. Pero hindi mo kontrolado kung traffic ang kalsada, kung may mang-away sa'yo, o kung may taong aalis sa buhay mo. Kapag malinaw agad yan sa umaga pa lang, mas magaan ang buong araw. Pangalawa, mag-practice ng pagbitaw sa maliliit na bagay. Halimbawa, na late yung delivery mo. Pwede kang magalit, pwede kang magreklamo. Pero isipin mo, kontrolado ko ba to? O sayang lang ang oras ko kung magdadala ako ng bigat? Ang maliit na practice na ito, nagiging training ground ng puso at isip mo para sa mas malalaking laban. Gaya ng heartbreak, betrayal, o pagkawala. Pangatlo, gumawa ng journaling habit. Hindi kailangan mahaba. Kahit 3 linya lang bago matulog. Ano ang nangyari ngayong araw na hindi ko kontrolado? Paano ko tinugunan yon? Ano ang kaya kong ayusin bukas? Ganito mo natutulungan ang sarili mong makita ang pattern. Unti-unti mong nakikita kung saan ka nadadala ng emosyon at paano ka natututo bitawan. Pang-apat, mag-set ng boundary sa isip. Minsan, akala natin ang boundary ay para sa ibang tao. Pero sa totoo lang, kailangan din natin ng boundary laban sa sarili nating isip. Kapag napapansin mong paulit-ulit mong iniisip ang taong nanakit sa'yo, sabihin mo sa sarili mo, tama na. Hindi ko na siya kontrolado.
Ang kontrolado ko ay kung saan ko dadalhin ang isip ko ngayon. Pwede mong idirekta sa paggawa ng bago, exercise, pagbabasa o simpleng paglalakad sa labas. Panglima, maghanap ng katahimikan. Hindi ko sinasabing maging monk ka at umupo lang buong araw. Pero kahit 10 minutes lang sa isang sulok, tahimik, walang cellphone, walang TV, malaking tulong. Kasi dun mo maririnig yung mga tanong na tinatakasan mo. Dun ka matutong makipag-usap sa sarili mo nang hindi ka natatakot sa katahimikan. Pang-anim, alagaan ang katawan. Totoo, puso ang nasasaktan. Pero isipin mo, kapag mahina ang katawan, mas mahirap din kalabanin ang bigat ng isip. Kaya kumain ka ng tama, matulog ng sapat, maglakad araw-araw. Hindi ito simpleng self-care lang. Isa itong taktika para palakasin ang isip mo laban sa stress, galit, at takot. Pang-pito, maglagay ng memento mori sa buhay mo. Huwag kang matakot sa paalala ng katapusan. Pwede itong simpleng bagay, isang larawan ng kandila, isang quote na nagsasabing, "Time is fleeting." Bakit? Para araw-araw mong maalala, hindi ka forever. Kaya habang nandito ka pa, sulitin mo. Magpatawad kung kailangan. Magpasalamat kahit simpleng bagay. Mabuhay ng totoo, hindi nakatali sa kung anong wala ka. Pangwalo, pili ng perspective. Kapag may nangyaring masakit, pwede mong tanungin, ito ba ay parusa o paalala? Kung parusa ang tingin mo, lalamunin ka ng lungkot. Pero kung paalala, makakahanap ka ng direksyon. Halimbawa, iniwan ka ng mahal mo. Pwede mong isipin na pinaparusahan ka ng tadhana. O pwede mong piliin na paalala ito na kailangan mong mahalin muna ang sarili mo bago ang iba. Pangsyam, magpasalamat kahit sa hirap. Mahaba man ang gabi, may natutunan ka. Kahit ang sugat, nagtuturo kung alin ang dapat mong iwasan sa susunod. At tandaan, walang sakit ang walang dala. Lahat ng hirap, may binubuo. Pang-10, magtanim ng bagong simula. Huwag mong hayaan na sa pagkawala matatapos ang kwento mo. Gumawa ka ng bago, bagong skill, bagong hobby, bagong pagkakaibigan. Hindi ito para kalimutan yung nawala, kundi para paalalahanan ang sarili mo na may natitira pa ring buhay na naghihintay sa'yo. Ang mga simpleng hakbang na ito, parang maliliit na bato na unti-unting nagiging tulay. Hindi mo agad mararamdaman ang ginhawa. Pero paglipas ng panahon, marirealize mo, nakatawid ka na. At higit sa lahat, tandaan mo ito. Ang tunay na lakas ay hindi sa pagiging walang sugat, kundi sa kakayahang magpatuloy kahit sugatan. At ang tunay na kalayaan, hindi sa pagkontrol ng lahat, kundi sa pagtanggap na hindi mo kailangan kontrolin ang lahat para maging payapa. Alam mo, habang pinapakinggan mo to, baka may parte ng puso mo na medyo kumalma na. Hindi ibig sabihin na nawala na lahat ng sakit. Hindi ibig sabihin na bukas paggising mo, parang walang nangyari. Hindi. Kasi ang sugat, hindi naglalaho overnight. Pero alam mo kung ano ang kaya mong dalhin mula rito. Yung tiyak na pag-asa na kahit sugatan ka, kaya mo pa ring mabuhay ng buo. Lahat tayo dumaan sa ganito. Yung akala mo tapos na ang mundo kasi, iniwan ka, niloko ka, o sinaktan ka ng taong pinili mong mahalin. Yung tipong kahit anong gawin mo, bumabalik lagi yung tanong sa isip mo. Bakit? Ano bang mali ko? Bakit hindi ako sapat? At doon ka napapagod. Doon ka nauubos. Kasi hinahanap mo ang kasagutan sa labas. Sa taong nanakit, sa paliwanag na hindi mo natanggap, sa closure na hindi dumating. Pero ngayong nandito ka, alam mo na ang katotohanan. Hindi mo kailangang habulin ang sagot na wala naman sa kanila. Nasa iyo na ang susi. Healing is not about chasing revenge, nor chasing closure. Healing is about reclaiming yourself. Sabi nga ng isang matalinong guro noon, kung saan mo dadalhin ang isip mo, doon ka rin dadalhin ang buhay mo. Kaya kung puro sakit at galit ang hawak mo, doon ka rin matutuluyan. Pero kung pipiliin mong yakapin ang sarili mo, kahit may sugat, doon ka magsisimulang gumaling. Isipin mo ang sugat bilang alaala. Oo, makirot siya. Pero kapag natuyo na, nagiging peklat. At ang peklat, hindi na ganon kasakit. Isa na lang siyang paalala. Hindi para ipaalala ang kahinaan mo, kundi para ipaalala ang lakas mo. Na minsan, dumaan ka sa apoy, pero nakalabas ka pa rin. Ang tunay na healing ay hindi pagkalimot. Ang tunay na healing ay pagtanggap. Pagtanggap na hindi lahat ng bagay makokontrol mo. Pagtanggap na hindi lahat ng tao kayang mahalin ka tulad ng pagmamahal na kaya mong ibigay. At higit sa lahat, pagtanggap na kahit may nawala, hindi nawala ang halaga mo. Alalahanin mo, ang halaga mo ay hindi galing sa mga taong pumili sa'yo. Ang halaga mo ay galing sa paraan ng pagpili mo sa sarili mo, araw-araw.
Kaya kung iniwan ka, kung niloko ka, kung sinaktan ka, huwag mong hayaan na yun ang magdikta kung sino ka. Ang sugat mo ay parte ng kwento mo, pero hindi siya ang kabuuan mo. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Kahit sugatan, nakikinig ka pa rin. Ibig sabihin, may parte sa'yo na ayaw sumuko. At doon magsisimula ang lahat, sa maliit na apoy ng pag-asa. Kahit mahina, basta hindi namamatay, kaya niyang magbigay ng liwanag. Ngayon gusto kong isipin mo ito. Paano kung ang sakit na ito ay hindi para sirain ka, kundi para buuin ka? Paano kung ito ay hindi pagtatapos, kundi simula ng isang mas matibay, mas malalim, mas totoo mong sarili? Kung kaya mong yakapin ang pananahimik sa gitna ng gulo, kung kaya mong ngumiti kahit may sugat, kung kaya mong pumili ng kapayapaan kaysa galit, doon mo makikita ang tunay na lakas. At sa bawat araw na lumilipas, matututo kang hindi nahabulin yung taong nawala. Matututo kang yakapin ang taong naiwan, ikaw. Kaya ngayon, kung may isa lang akong iiwan sa'yo, ito yon. Ang tunay na lakas, hindi nakikita sa panalo, kundi sa katahimikan mo kahit talo ka. At kung nagustuhan mo itong paglalakbay na ginawa natin ngayon, dalhin mo ang kalmadong lakas na to. Huwag mong itago. Ibahagi mo. Baka kasi may isa pang sugatang kaluluwa dyan na naghahanap ng liwanag. Kaya kung naramdaman mong kahit paano ay gumaan ang pakiramdam mo, like mo na to, share mo sa iba, at mag-subscribe ka na rin. Hindi dahil sa views, kundi dahil baka ito na yung mensaheng kailangan marinig ng iba, tulad ng narinig mo ngayon. Salamat sa paglakad ng landas na ito kasama ko. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. At oo, kahit sugatan, kaya mo pa ring mahalin ang buhay.